Okay, good afternoon. Musta po? Dito na lahat. Dito na lahat. Si Mino malabas eh. Hindi ko nag-start agad kasi Mino malabas. No? So dito na lahat. Uwi na tayo. Ano yun, uwi na tayo? Kasi alam ko iba dyan. Kanina pa dumating, wala pang kain-kain, no? Yes, sir. Ang sabi ng MOA, ang OFW sa Pinos dapat ito pagtutunan. Kasi totoo yun. Kaya kung nalaman ng MOA, hindi kayo pinakain, hindi kayo pinanasipin, magagalit yung MOA, magagalit kami na nagbibigay ng tulong pagkura sa may problema ng OFW. Kaya lagi ko sinasabi, hindi ko nasabi Ma'am Sandra hindi ko nasabi ng mga guard ng BDO, ay sabi ng MOA dapat huwag pagtutuman yung mga OFWs. Bawal, di ba? White is sweet. Oo, bawal daw. Oo, kanina tubig lang yung tayo. Hindi naman kayo tumawag sa ng buhay. Bakit hindi pa pinipili sa namin? Bawal ang pagkain. Igutom kami. No? Tubig, water lang daw yung anak. Buti na lang. Grabe. Hindi na lang mag-breakfast. Ang sulbi ng itiim ninyo pagkatapos. Tapos mamatay din. Mamatay na rin. Kumuha na kayo itiim. Lahat kayo. Sino kumuha ng itiim? Kasi mo kami. Halos lahat kayo. Okay. Ano ba ang purpose ng itiim? Savings. Savings. Okay din naman yun. At ano, lahat ba pagdating sa labas sa bansa makapag-ipon? Depende. Tanong mo? Makapag-ipon. Kasi lahat na maraming mga FWs, katulad kami, natawag sa akin, sir. Nandito na po sa Pilipinas, wala lang mga sisters na binibigay sa akin. Ang sabi, 24 ang balik niya sa Leyte kasi kanina na nag-upload eh. Ano siya? Sa sales lady. No? Pagkatapos, nagkasakit sa tawag ito? Ulcer. Pagdating doon, sabi ko yun ah. Siguro kasi nung Lampidos, hindi pinakain. Dapat siya yung grocery, sir. Sabihan mo yung guard. Ako bahala. Oo, sabihan, sir. Okay. Kaya dapat, sinasabi ko sa inyo, kasi may karapatan naman kayo. Tawag na kayo sa landline namin. Sayang, sir. Ngayon ko pa nasabi, wala kang paaw. Magbibigay ako ng landline. Hindi landline kasi pag line-line. Hindi na uso ngayon. No? Puro na cellphone ngayon. Kaya yung pinicturan nyo dyan kanina, puro landline yun. Pinicturan ba kayo kanina dyan? Yes, sir. Ang tanong, sigurado ba kayo pag tinawagan nyo kayo? Yung nga sabi ni ma'am, hindi daw yung sasagot. Hindi ko na picture na. Hindi ko na pinicturan. Hindi daw. Gusto mo, bigyan kita ng number pag tinawagan mo yung sagot, gusto mo. Yes! Yes, sir! Tinawag ka tayo. Sir, drama? Nagbibigay ako ng number. Oh. Pag sinabi mo sa akin, Yay! ang sagot ko siya, hello. Meron ako siya. Garang-garang ako. Ang mga salita kasi ito siya na ano, parang Latin. Ang sabi ko, Latin. Jinsan po na ko. Kaya pagdating ng election, kung kalimutan. Mag-start na siya. Magsira na natin ang gustong mabilisan o matagalan? Mabilisan. Mabilisan. Gusto niya mabilisan. Kasi ang sagot dito kadalasan ma'am sa akin, sir gusto ko matagalan. Kasi pag matagalan, talagang fail na fail niya daw. Yung nangyayari sa kanya sa videos, habang nag-usap-usap dito, talagang naiintindihan niya. Di ba? Kaya naiintindihan, paglabas ng bansa, dahil may natutunan, tagumpay pag-uwi ng Pilipinas. Tama? Dito, sir. May sinabi ba akong masama? Wala. Wala akong sinabing masama. So ang pangalan ko, hindi sinabi kanina. Hindi. Okay, magpakilala ako. Gusto niyo malaman? Okay, ang tanong. Pag napakilala ako, may sulat din naman kayong pangalan ko. Hindi. Okay, ang tanong, may ballpen pa lahat. Okay, kung may ballpen, sulat nyo. Kaya napagpaman ninyo, kadalasan after kung nakapikilala, hindi man may sulat-sulat isang literal na pangalan ko. No? Bakit kaya? Oh, are you ready? Are you ready? Okay. Ito ang pangalan na may ilagay sa Sangka Paus, tagapagsalita namin Pamilos Maria sa Dali. Dito na dito ulit sa ng mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ano pa man ang mga services niya na lagi mong sagot? Ganito. Ano mo na yan? Hindi mo malalaman. Ang buong Italy sa akin.
Pagbabalik. Hindi ka na sir. Naisulat. Hindi. Noon. Kasi mabilis talaga ako magsalita. Ang pangalan ko, Sam. Sam lang naman. Sa probinsya, Samuel. Pumunta ako ng Manila, sabi ko, nakita ko sa aking mga kapatid ko at mother ko, sabi, Samuel. Parang hindi sakit sa tayo eh. Oo, Oo. pangpangit. Pero pumunta ko ng Manila, sabi ko, baguhin mo na kaunti, gawin kong Sam. Oo. Bakit? At least, kahit pa paano, kunting level up naman. Okay lang. Ganun talaga. Sam. Kaya pag nagbalita, pag narinig mo, pag nagbalita sa radio, pag sinabi mo na, sunod sa mga na ito ang RSUs, sabi ka raw sa likod, sa pagbabalita ako yun. Sa isang radio, pag narinig ko, pag sinabi mo na, sunod sa makati ko siya mapatuluan, for one, ang korak simpilan, tulong na 50,000 WRAC. Ako yan, nagbabalita ko ng 50,000, no? Wala pa itong mga videos dati. Videos kabila, videos doon, videos sa taas. Wala pa ito dati. Wala pa ito. Itong mga videos na ito. 2006 nagsimula ito. Ay nung tumutulong ako umaksyon sa may mga problema. Umaksyon ako sa problema noon sa Pasay pa kami. No? Year 2000 pa lamang, hindi pa ako sa videos. Puro pagtulong sa mga OFWs katulad niyo. Anong problema? Yung minamaltrato sa labas ng bansa, inatip na rin po yung pagkahasain. Ang iba nagreklamo, sir. Narin ako ng employer ko. Tatlong beses na. Tatlong beses na rape na. Saka pa nagreklamo. Hindi rape yun. Relasyon yun. Kaya dapat yan. Year 2000. Naalala niyo ba si Sara Balabagan? Naalala niyo? Si Sara Balabagan? Yes. Dapat kung OFW kayo, alam niyo yun. Si Sara Balabagan isang OFW na tinatulan ng kamatayan. Bakit? Nung inatid po siya na rape organisahin ng kanyang employer, lumaban siya. Kaya ginawa, lumaban. Ipinagtanggol ang kanyang sarili hanggang sa mapatay. Amo, okay, ang kapalit. Mabuang. Tinulong siya. At dinatulan na kamatayan. Sako. Nakulong! Pero, nililigtas ang buhay ni Sara Balabagan sa bingit ng kamatayan. Sino sukulong? Kami dati, year to mga 1998 pa naman. Nakulong siya. Kasi napatay niya ang kanyang amo. Sabi niya, ay household naman yun. Ay paano naman si engineer niya na Kino? Si engineer niya Kino, magalang posisyon, magalang profesyon. Nakulong at tinatulan din ng mamatayin. Bakit? Lumaban din siya. Pinagtulungan siya ng ibang lahi. Lalaki, kalalaking tao. Pinagtulungan ng ibang lahi. Anim. Napatay niya ang isang leader. Leader na yun. Anim na grupo. Napatay niya. Ngayon sa labas sa masa, pag nakapatay ka, may kapalit. Kulong. At tatulan din ng kamatayan. Nakulong sila. Pero ligtas pa ng buhay sa bingit ng kamatayan. Sinong tumulong? Walang iba. Kami dati sa kabila. Yung dati boss ko, isang ambasador ng United Arab Emirates. Ako hindi. Nung umuwi siya ng Pilipinas, ang boss ko ay nagiging inilang si chairman sa Barangay Quezon City. Yung boss ko. Ako, hindi. Yan 2013, sumarap sa politika, yung boss ko nanalo as congressman. Ako, hindi. Year 2013, ulit. Umalis ako sa kanya. Iniwan ko siya. Congressman na siya. Ikaw hindi. Siya. Namatay. Ako. Kaya ako na dito. Patuloy na tumutulong sa inyo. Kaya ako na dito just in case of emergency. Yung party Ma'am Sandra dito is part ko yung part ko ni part. No? Signatory siyang certificate, signatory din ako. Accredited siya kasi dito ng mga accredited din ako. Kaya ang pagdating sa part ko, iba ko ito. Bakit? Welfare, assistance, just in case of emergency. Kaya ako dito. Pag may emergency, anong ibig sabihin? Emergency. Ano ang symbol? Pag may emergency, may nagawang-uwang. Yes. Driver ka ba ng emergency? Hindi. Hindi. Kasi akala ko, ikaw ang... Oh! Yan! Saan ka pa usap? Kaya ako na dito. No? So, ang tanong, ready na ba? Aalis lahat? Ready na? Pagkatanong na. Yes, sir. Kanina, super excited na kayo kay Ma'am Sandra rin, no? 100% ang excitement, tama? Yes. Okay, ang tanong, sure na ba na makaalis na? Isang batas ang pag-usapan natin ngayon, dapat alamin mo. Bakit? Dapat alamin mo kasi hindi mo pa alam. Tama? Yes. Sino magsasabi? Ako. Bakit ako? Siyempre ako nagkakalam. Ako nagkakalam. Kaya kung secret,
Hindi kasi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Sino ang ex-abroad? Taas yung mga may ex-abroad. Taas. Ex-abroad. Halos wala na. Dalawa, tatlo na lang ang ex-abroad. First-timers, taas yung mga may. First-timers. Halos lahat. First-timer. Okay. First-timer. Hindi pa kayo magtataka. Bakit tatlo na lang ang ex-abroad? Sabi ng iba, bakit? Oo nga, bakit kaya? Sabi ng iba, siguro nadala na. First-timers. Magtatanong ka. Tuloy hindi. Gastos na. Gumastos na lahat. Sir, sa abroad ka. Punta ka dito, sir. Sir, ilang taon sa labas sa bansa? 9 years. Kamusta, sir? Kamusta? Mukhang ito lang hinahanap ko dati. Sir, lingkod. Ang ibig sabihin, sir, pupo. Gulong ko daw, sir. Sir, kamusta ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas sa bansa? Kamusta? Kamusta? Isi, sir, ba't ka malab dyan? Ha? Mahirap, sir. Mahirap? Okay. Magtanong lang, ex-abroad. Isigaw nyo. Sabay si sir. Yung totoong buhay OFW pagdating sa labas sa bansa, iparinig nyo sa mga first-timers kahit ilan lang kayo na ex-abroad. Ex-abroad, masarap buhay OFW, hindi. Hindi, sir. Narinig nyo? Bakit hindi? First-timers. Sabi nila hindi. Ang tanong, tuloy hindi. Tuloy. Pero bakit babalik si sir? Kasi kailangan ng pamilya. Tama, sir. Nung nagpidos ka, umalis ka nung nagpidos ka rin, sir. Okay. Saan ka nagpidos, sir, noon? Pero nagpidos ka? Sir, pinagpidosan mo, nakita mo ako doon, hindi? Nakalimutan mo. Ang sagot mo lang, nakita mo lang or hindi? Diretsa ang tanong, nakita mo ako, hindi? Hindi. Hindi. Tama ang sagot mo. Kasi wala naman talaga ako doon. Okay. Tama ang sagot. Sir, nakapag-ipon. Meron din, konti. Ano ang naipon? Bahay. Bahay. Pag naipon, ang sagot dapat pera, hindi bahay. May naipundar, bahay. Punta. May anak. Meron. Ilan? Dalawa. Asawa. May asawa. Ilan? Isa lang, tama. Kasi kung sinabi mo dalawa, huli ka sa kamera. Okay. Sige, thank you, sir. Yan na lang, o dito ka rin. Diyan ka sa likod naman, parang may katabi ka. No? Huwag kang mga diyan ka lang. Okay. Ngayon. Ngayon ang to, wala. Wala. Pagdating sa part, walang tulog. Kahit magtanong kayo kahit saan pidos. Papasok kayo. Kamusta nyo, bawat pintuan. Kamusta kayo yun? Inaantok ba kayo? Pag sinabi, oo, sabi mo lipat kayo doon. Doon, walang antok. Di ba? May gutom. Pero paglabas nito, lahat busog. Busog ng ano? Hangin. Concentrate, happy. Concentrate. Okay. Magtanong lang. Kasi batas, ang usapan natin, isang batas lang. Dapat mong malaman. Pagkatapos nito, mag-desisyon ka na. Bakit? Pwede pong back out, sir. Ha? Bahala ka, ngayon na. Okay. Batas, ha? Halimbawa lang. Sana yung 100% na excitement mo kanina, hindi mabawasan. No? Kasi pag nabawasan yan, 5 beses naman kung magbawas. No? Yung 100%, bawat pinangyari sa'yo, bawasan mo ng 20%. Ay 5 times 20 equals 100. Ay 100% kanina. Ay bawat may nangyari sa'yo, magbawas ka ng 20%. Hindi ko nakalimang bawas ako. Dahil may nangyari sa sinasabi ko, may nangyari sa'yo. Ubus na yung excitement mo. Tama? Okay. Unang tanong ko, sure na ba? Nakakalis na kayo? Yes. Okay naman. Okay, ang tanong. Well, sure ka na. Lahat ba nakapag-sign na ng kontrata? Yes, sir. Sino nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. 10. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 11. yung hindi tumaas ng mga kamay. Ang tanong ko, ano kayo? Sabi niyo ba dyan nakatingin na sa akin? Pakialam ko sa'yo. Kasi nagmamadali kami umuwi. Ha? Concentrate. Huwag sa katabi. Kasi bakit? Paglabas mo dito, wala kang natutunan. Sayang. Yung ITE mo. Pagdating sa masa paliwala kayo sa akin. Tulad din sa kanina, nasa Liti na. Kung sa Liti na, saka pa humingi ng tulong sa akin. Eh kung dito pa siya sa Manila, humingi ng tulong sana. Baka mabigyan pa siya ng financial assistance ng uwa. Na? Okay, ganito. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago mag-pilos dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Nasa batas po yan. No? Sabi niya ba, ha? Bakit kami wala? May ibig sabihin,
bawasan ng 20% ang excitement mo. Kasi may nangyari na sa'yo. Ano sila? 80% na lang, tama? Kaya, may nakita ako dyan. Tayo, wala. Oh, 80% na lang ang natira. Dapat, bakit kailangan ng kapaksan? Yan ang nasa batas, no? 80% na lang natira, nagbawasan ng 20%, mayroon pa kasunod. Nasa batas, after mong pidos, dapat 60 to 90 days prior, wala ka na sa Pilipinas. Mula nag-apply ka at nabisahan, dapat nasa labas ka ng bansa ngayon. Wala ka na sa Pilipinas at dapat wala ka na diyan ngayon sa iyong inupuan. Sabi mo, oo nga. Kami 10 months na nandito pa rin. Ngayon lang kami pinagpidos, wala pang certificate, wala pang pinirma ng kontrata. No? May ibig sabihin, bawasan na naman ang 20% ang inside bid mo. Ano nila? Ha? Magkano? 60% na lang. Nasa batas kasi yan. At dapat, bakit kailangan makaalis talaga ang isang OFW? Kasi hindi siya nakapagpidos, hindi siya nakapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni iba, ha? Bakit sa amin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20%. Ang mababawas doon sa excitement mo, no? Ang natira is 40%. No? At dapat, pag nagbayad ka sa anong lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, Hotel o Restaurant, wala sa nabagit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ni ba, bakit kami? Sa Gcash. May ibig sabihin, another problem. May corruption. Huwag sana mangyari. Yung nangyari sa 12 teachers last year, 280,000. No? Kasabay pa yung mga nurses. 280,000. Girinap ang opportunity, hindi sa kanang based on their profession, kundi magiging, ano na doon? Mag-fruit baker lang daw. 280,000. Magbigay ka. Ayaw mo, 200,000 isang buwan mo. Saan ka makakita? Teacher, 200,000 isang buwan dito sa Pilipinas. Tama? Kaya ang dami nag-resign ng mga teachers. Marami. Kaya dapat ingat. Hindi na kayo victim para ng illegal recruitment. No? Ingat. Yung isa, kawawa. Sinunda ng 20 plus sila from Batangas. Papuntang Pulan. 178,000 lang naman bawat isa. Isang taon na hindi kayo nakalis. Ingat po kayo. Kasi bakit? Kadalasan ngayon, mga OFWs, yan ang tinatarget ng mga scammers, illegal recruiter na naman dulo po. Dapat ingat, no? Ingat kayo, no? Hindi ko alam, hanggang dito sa loob ng pito, sinusundan ko ngayon. Kasi, ang dami pira noon. O hintayin lang natin sa baba ng bangko. Tapos, siritin na natin, ha? Ingat kayo, ha? Di ba yun, hindi kalabutan? Hindi hirap, no? Hindi naman. Ingat. Ingat. Tama ko eh. Pero ngayon, tinatrabaho pa rin namin. Kasi bakit kawawa naman sila. Eh dapat kung nagbayad sa loob ng agency, hindi sa loob kung saan-saan sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, no? Ingat ha, baka isip mo bait naman ang nag-recruit sa atin, pinamilita pa tayo. Hindi wala, pira mo yun. Pemilihan kita, pero maghanda ka. No, ubusin kung wallet mo sa pira mo sa wallet. No? At papakutangin pa kita. No? E ibabaon sa utang. Kung mabaon sa utang, tagas, dabaw. Kasi, ilang buwan na, hindi ako nang pag-isip, hiwalayan na kami ng basis. Para tawag sa akin si Mrs. Sir, nandiyan pa rin ba ang mister ko? Sabi ko, wala na, malis na. Bakit? Hindi ka na inuwihan dyan? Hindi na po eh. Sige, ako na umuwi dyan. Kasi yung business, baon sa utang, kawawa naman, no? Nagpapatawa lang ako, pero totoo mga nangyayari. Dapat ikaw magbayad, sir. Ha? Kasi hindi na sila yung mistake ko na magbayad. Bakit yung magbayad? Ako ang suspect. Ngayon, ganito. Gano'n ang nangyayari. Mr. Sam, o ngayon, dahil sa agency ka ng, sa labas ka nagbayad, another 20%,
ang ibabawas ko kung nangyari sa'yo. Ang natira, 20%, tama? At pag nagbayad, dapat mayroong kaukulang ano, resibo. Sabi ni ba, resibo. Bakit kami wala? Another 20%. Wala lang, nasa Ang ibabawas ko sa'yo. Ang natira is 0 na percent. Problema hindi. Ang tanong tuloy hindi. Tuloy. Sabi ni iba nangyari talaga sa akin. Ma'am, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Para sa iyo. Numero ko, bigay ko sa inyo. Ngayon, Mr. Sam, bakit alam mo? Yan kasi ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. No? Kaya magtataka ka, bakit hindi na ako nagpo-flash dyan ang camera? Ano dyan? No? Module. Di ba? Hindi na ako nagbutang. Hindi na ako naglagay dyan o nagpo-flash. Bakit? Kabisado ko. Mga sinasabi ko. Alam mo na lang. Bakit? Alam ko na lahat eh. Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kung bakit yung camera ng cellphone ko nakatutok sa inyo. Bakit? Pag yan ang pinaikot ko at tinapatan ka at bigla nag-blink ang camera ko, ibig sabihin, positive ka. Yeah. Yung hindi ko nahuli sa labas, dito ko sa loob mahuhuli. No? Wala naman po yung minalin. Parang iyan. Gumanaw ng konti, isa lang. Hindi pag ano. Ayan. Hindi.